Yun, namilutang pa yung labas. Dalawa yung order ko. Wala pa yung patis ha. Kung may patis, masarap. Patis? Patis. You dip it on the fish sauce. Yeah. Yeah. Every bite, lalagyan mo ng patis. That's how I do it. Pag may balikbayan tayong bisita, most likely gusto nila magpadala sa BGC. Napansin nyo ba? Hindi ko naman masisisi kasi ang ganda naman dito. At siguro nakikita nila sa mga post na isa to sa mga dapat bisitahin pag umuwi ng Pilipinas. Kaya papakita ko yung mga ilang nadaanan namin ng Filipino restaurants. Parang dito excited kang. Meriendahan, at kung ano-ano pa. Hindi ko lahat nakainan pero silipin nyo na lang yung kwento ko at makitikim sa adventure namin. Nagsimula sa patikim-tikim. Sa adventure natin ngayon sa Tikim, nagpasama yung pinsan kong balikbayan na pumunta ng BGC. Gusto nila makita at specifically gusto nilang tumikim ng sinigang. So ito yung unang restaurant na pumasok sa isip ko. Ito yung Sentro 1771. Maganda kasi yung loob nito, pati yung outdoor dining nito, yung alfresco, aregladong-areglado. Yung loob, parating okay, malinis, service okay din. Pero ang pinaka gusto ko talaga dito ay yung menu nila. Sobrang daming classic Filipino dishes. Yung iba nga sila lang ang meron ng ganitong luto. Tapos meron silang modern take nito. Siguro simulan na natin yung tikiman. Medyo kompleto naman yung experience namin from starters hanggang sa dessert. Game! Masarap gising-gising. Try nga natin to. Starters. Spring rolls. Tagal ko na hindi nakabalik ng sentro. Tinapa. Oh! Ang galing. Ang fresh nun take nila sa Pinoy starters. Salad. Pero mukhang Vietnamese sa vegetable roll. Ganun din, lalagyan mo rin ng suka para lalong bumuka yung sarap. Magandang panimula. Sarap ng spring roll. Pangalawa ko na. Meron pa siyang itlog na pula. At saka yung sibuyas na pula. Kompleto yung experience sa mouth. Kasi ang sarap ng tinapa. Yun talaga yung number one. Tsaka yung ginamit na pambalot ay yung rice roll. Sarap. Ito first na order natin to. Hindi ko alam, parang may bago eh. Bago ata itong ampalaya eh. Pero may shrimp, mayroong malunggay, may giniling. Masarap talaga dito. Panalo yun. Oo nga na, next time magluluto ako, may lalagyan ko na rin ng malunggay ang palaya. At ito yung gustong-gusto ko dito eh. Yung presentation ng galunggong. So yung kung may first timer kain ng galunggong, maganda dito mo na rin dalhin kasi naka-fillet. Ang ganda ng presentation eh. Very Filipino, Pinoy na Pinoy, kain ka ng gulay at saka galunggong. Kaya ganun yung ginawa namin ngayon. Ito ngayon ko lang ulit nabalikan to. Parang maraming pepper sa at may garlic pa. Pritong galunggong, yes! Sobrang sarap. Oo, mas masarap yan pag mayroong malutong na ulo. Pero na-appreciate ko rin talaga yung naka-fillet, wala nang himay-himay. Tapos available siya sa ganitong klaseng restaurant. Pati yung ampalayang gulay, talaga nakaagulat. Ang isa pang sa tingin ko sila lang ang meron ay yung patola na may sotanghon. Iba rin talaga yung sentro. Talagang inaangat nila at saka ginagawa nila accessible sa mga Pilipinong galing sa abroad. Yung mga bisita ko natuwa. That's good.
I don't eat that. Now I want it. Very good. Oh, masarap. Nakatatlo nga ako yun. Sarap. Actually, na-enjoy yung kain dito. Try that lumpia. O sige, next, try naman natin yung lumpiang gulay. Prito, maganda rin yung itsura. Nakacut siya into half. Hoy, try ka na to. Gamitin ka ng serving ng sisig. Ano kaya yung difference ito sa regular lumpia? Regular lang siya. Pero masarap. I think bagay dito na kainan ko siya with sisig. Seasoning sisig na kita ko maraming ano eh. Maraming parts ng tenga. Okay, try natin. Top din. Bagay sa lumpia. Kainin ko na siya ng sabay. Masibuyas din ito sisig na to at saka makartilage. Siguro oras na para tikman natin yung unang pakay natin talaga kung ba tayo nandito sa sentro. Ito ang idinadayo talaga daw dito. At eto na. Balikan ko na to. Ito na yung best seller nila, yung sinigang na corned beef. Hindi yung dilata, pero yung cut. Sarap. Masarap talaga ang beef sinigang. Iba yung lasa ng beef, lalo na sa Pilipinas. Sarap. Yan yung beef, yan yung corned beef. Ganda oh. Mahibla. Mahibla talaga yung ano niya. Masarap pa rin, masarap. Dito pa yan sa sinigang. Yun na yun, yun talaga yun sa sentro. Grabe. Titikman ko pa iba. Kung sinigang lang, meron din naman silang pork sinigang. Pero ako, simula nung natikman ko to sa sentro, ito na talaga yung binabalikan namin at pinapatikim ko sa mga balikbayan na kamag-anak. Hit or miss din. Yung iba hindi nagugustuhan, ako gustong-gusto ko naman. Kanya-kanya nga kasi po tayo ng panlasa. Si Tita Mina nagustuhan dito. Okay, tikman natin itong gising-gising. Magata siya ngayon Maraming sabaw. Always, pag may gising-gising, order kami na to. Ganda kasi hindi na yung tigas nung bean na to, hindi siya masyado lumalambot. So, maganda sa katawan. At masarap siya kainin. Sarap. Gusto ko lang tirisin yung sili para maahang. Pero sarap, hindi maalat. Sarap yung gulay. Nakadalawang gulay na tayo ng okay. So far yung Filipino experience nasa pool natin dito. Ang sarap. Yun nga palang desserts dito, classic Filipino rin. Parang ang hirap hindi umorder eh. So ang in-order namin, syempre yung mangga at suman. Prito yung suman kaya masarap. Malasang malasa yung gata. At syempre, masarap yung mangga ng Pilipinas. Ang isa pa naming in-order yung buko. Buko salad na may chia seeds. Talagang mahilig sila sa twist dito Masarap din to, refreshing. Syempre, basta fresh buko, sigurado yun. At ang pinaka hindi nyo dapat ma-miss, sa tingin ko, yung puto bongbong. Dapat basic na order to, lalo na kung nagbabalik bayan lang kayo. Maligat, maniyog at ang sarap ng mascovado. Sarap nga. On to the next.
Pero same area pa rin tayo, dito pa rin sa Juan Bonifacio High Street Mall. Maganda talaga dito. Ang okay sa mall na to, kumpleto na eh. Nandito na yung Filipino food ko, tapos yung Filipino dessert place na Mary Grace, nandito na rin. At maganda yung branch dito, may magandang view. Bukod sa view, masarap talaga kumain dito eh. Meron silang all day breakfast, pasta, sandwiches. Pero talagang desserts ang ipupunta mo dito. Homemade, handmade, sabi nila. Ano yan, Carlo? This one, I don't know which one is better, this one or the chocolate truffle? Chocolate truffle or Or the chocolate creamy cake? custard cream. Baka ito ang truffle. Yeah, I don't know. Pero ito sikat to eh, so, pero Cheesecake tsaka. Pero alam naman nating lahat na ensaymada ipinupunta dito sa Mary Grace. At syempre yung cheese roll nila. Syempre tatandeman mo na rin ang tsokolate nila. Dalawang klase to. Yun ang ultimate experience. Ito na. Sa totoo lang, yung sasarap nung ensaymada na to, kahit di mo na i-dip eh. Pero syempre, masarap din pag dinip mo, lalo na Belgian chocolate. Grabe talaga. Doon nga pala sa ensaymada, ang paborito kong pinapagawa ay yung toasted para maiba yung texture ng buong tinapay. Iba. Ang sarap ng keso na medyo lumutong. Sobrang lambot na tinapay nila. Sobrang sarap. Tsaka ma-butter talaga ito. Pero, itong option na to, dalawang option ng chocolate eh. Pinoy chocolate or Belgian. Mas malapot yung Belgian. Kaya ito yung inanong. Pero masarap din yung Pinoy chocolate. Para sa akin talaga, yung lasa ng ensaymada na to, one of the best. Lalong-lalo na pag pinatoast nyo. Talagang napupunta siya sa kakaibang level ng sarap. Dip or hindi mo i-dip, parehong matutuwa kayo. Grabe. Lapot, goodness. Belgian goodness. Diba? Carlo, tama. Sarap, grabe. That's why I ordered the Belgium cake. Para match with the Belgian Oo. chocolate. So may umiikot pa? ah, pwede eh. Oh. Oh, wow. Classic chocolate cake. May custard sa gitna. Do you dip Tsaka this? makulay and moist. Yeah, you can dip that. Or do you go like this? No, you dip. Dip? Oh, okay. Oh man, parang suzy cakes. Parang ano? Parang suzy cakes. Suzy cakes? Napapasigaw tuloy Sa ako. LA, sa LA. Oh, Oh, masarap. Ganun. sarap. Tikman mo. Sige lang, sige lang, sige lang. Very moist, oh. First try ni Arlene. How was it? Good. Oh my God, it's good. Nag-i-enjoy yung mga balikbayan ko. Nakakatuwa na mukhang sulit sila sa mga natikman nila, from lunch to double merienda. Solid. Local food here. Parang it reminds me of my childhood memories. Yung flavor at yung lasa. Safe to say na nag-enjoy nga talaga sila sa natikman nila. Yung nostalgia, bumalik. First part pa lang to ng BGC at saka ng mga pagkaing Pilipino. Para sa mga nagbabalik bayan at para sa atin ding mga residente. Panoorin nyo yung next part. Meron tayong bagong mga madidiscover dito.